Ang aming internasyonal na flight, ang kauna-unahang lumipad mula Europa, ay tinanggihan ng lahat ng paliparan sa mundo. Russia, China at anumang bansa na aming nilapitan para humingi ng tulong ay iisa lang ang imposible nilang tugon. Sa sandaling iyon, nawawala kami sa gitna ng kalawakan, ngunit sa puwang ng kawalang pag-asa na iyon, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa linya ng komunikasyon. Dito, Manila Control Tower. Handa na kami para sa inyong paglapag. Magpatuloy. Ang simpleng pahayag na iyon ay hindi lamang isang pahintulot para lumapag. Sa isang gabing tinalikuran kami ng mundo, isang lugar ang nagbukas ng ilaw ng kanilang runway. Isang medikal na grupo ang naghanda at isang sistema ang tahimik na gumagana, determinado na walang buhay ang mawawala. Sa gabing iyon, hindi lang kami lumapag sa isang paliparan, kundi sa rurok ng serbisyo ng buong bansa. Ngayon, sisimulan ko ang kwento kung bakit muling bumaling ang paningin ng mundo sa Pilipinas matapos ang gabing iyon. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong mga puso at ipinagmamalaki ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento at i-like ang video na ito. Ang inyong suporta ang magbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na idokumento ang mga kwentong tulad nito. Ako si Lina, isang Taiwanese flight attendant. Nakasaad sa aking curriculum vitae ang 30 taon ng serbisyo. Lumipad ako sa lahat ng pangunahing ruta sa Europa, mula London, Paris at Frankfurt hanggang Moscow. Wala akong lugar na hindi napuntahan. Taon-taon akong sumasailalim sa mga kurso sa kaligtasan ng eroplano at halos kabisado ko na ang mga manual. Nakaharap na ako ng matinding turbulence, mga lasing na pasahero at mga alarm ng sunog sa loob ng eroplano. Kaya naman, malaki ang tiwala ko sa aking sarili. Ano man ang mangyari, alam kong kailangan ko lang sundin ang manual. Ang trabaho ng isang flight attendant ay produkto ng pagsasanay. Kailangan kong manatiling kalmado, sundin ang eksaktong mga pamamaraan at magbigay ng kapanatagan sa mga pasahero. Iyon ang aking paniniwala. Ngunit sa gabing iyon, nagsimulang gumuho ang lahat ng aking katiyakan. Isa itong mahabang flight na lumipad mula Europa. Ang eroplanong may 314 na pasahero ay matatag na lumilipad, kasama ang aking mga nakababatang kasamahan. Sinuri namin ang serbisyo, pinagmamasdan ang mga pamilyang may maliliit na bata, at nag-aalok ng mga kumot sa ilang matatandang pasahero. Isa itong normal na night flight. Hanggang sa sandaling iyon, tumunog ang alarma ng isa sa mga makina ng halos 4 na oras na kaming lumilipad. Sa simula, naisip ko na isa lang itong error sa sensor. Nangyayari iyon paminsan-minsan, ngunit iba ang kapaligiran sa cockpit, iba ang tingin ng kapitan. Nagpadala siya ng mensahe at humingi ng kumpirmasyon. Ang aking kasamahan sa jump seat sa tabi ko ay bumulong, may kakaiba, iba ang aura. Umiling ako. Naisip ko na nag-aalala lang siya dahil sa kanyang kakulangan sa karanasan. Kung mayroon man akong natutunan sa mahigit 10 taon ng trabaho, iyon ay hindi dapat magpanik muna ang crew. Sa loob ng cabin ng pasahero, tahimik ang lahat. Ang mga tao ay nanonood ng pelikula, natutulog. Walang nakakapansin ng anumang kakaiba, ngunit naramdaman ko ang tensyon sa pagitan ng cockpit at ng aming mga upuan, isang bigat na hindi ko maipaliwanag, ngunit malinaw kong naramdaman. Unti-unti, isang premonition ang nabuo sa aking isip. Hindi ito isang bagay na malulutas ng manual. Sinabi sa akin ng 13 taon ng karanasan. Iba ito sa pagkakataong ito. Tinawag ako ng kapitan sa cockpit. Nang pumasok ako, nakita ko ang ilang pulang ilaw sa control panel, mga babalang ilaw na bihira kong nakita. Kalmadong ipinaliwanag ng kapitan ang sitwasyon. Ang isang makina ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkawala ng kuryente at ang backup system ay hindi rin matatag. Hindi kami kaagad babagsak, ngunit hindi kami makakapagpatuloy sa paglipad. Kailangan namin ng emergency landing. Tumango ako. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong kumilos ayon sa aking pagsasanay. Inayos ko sa aking ulo ang sasabihin ko sa mga pasahero. Inaalala ang mga pamamaraan ng emergency. Kaya ko ito. Isa akong veterana. Magiging maayos ang lahat. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, ngunit may kakaiba. Bakit nanginginig ang aking mga kamay? Bakit kailangan kong huminga ng malalim bago magsalita? Ang tiwala na nabuo ko sa 13 taon, ang mga pagsasanay na inulit ko ng daan-daang beses, bakit tila walang silbi sa sandaling ito? Nang lumabas ako ng cockpit, napagtanto ko na ang pagkakaroon ng maraming karanasan
ay nangangahulugang dumaan ka sa parehong sitwasyon ng maraming beses, ngunit ang sandaling ito ay ang kauna-unahan, iba ito sa anumang sitwasyon na aking kinaharap. Oo, inilalarawan ng manual ang pamamaraan para sa isang emergency landing, ngunit ang bigat ng pagdadala ng buhay ng mahigit 200 tao sa kalangitan ay hindi maipaliwanag sa mga salita. Nang bumalik ako sa kabin ng pasahero, isang pasahero ang tumingin sa akin at nagtanong, "Ayos ka lang ba? Medyo maputla ka." Ngumiti ako at sumagot, "Ayos lang ako. Malapit na tayong magsimula ng serbisyo ng inumin." Ngunit napansin ko na medyo matinis ang aking boses kaysa sa normal. Mula noon, isang bagay ang dahan-dahang nagsimulang gumuho sa loob ko. Bago ko pindutin ang public announcement button, huminto ako sandali. Ano ang dapat kong sabihin sa mga pasahero? Sabihin ang totoo tungkol sa problema ng makina at ang pangangailangan ng emergency landing o maging mailap at sabihin na nagbabago lang kami ng ruta patungo sa pinakamalapit na paliparan. Sa maikling sandaling iyon, pinaranas ako ng aking 13 ng karera. Hindi ako makapagdesisyon. Sa huli, pinili ko ang isang neutral na diskarte. Dahil sa pagsusuri ng eroplano, inaasahan naming lalapag sa pinakamalapit na paliparan. Ito ay para sa inyong kaligtasan. Huwag po kayong mag-alala, sabi ko. Kalmado ang aking boses, malinaw ang aking mga salita. Ngunit matapos ang anunsyo, naramdaman ko ang aking mga palad na basang-basa ng pawis. Nagsimulang makipag-ugnayan ang cockpit sa pinakamalapit na paliparan. Umupo ako sa aking jump seat at nakinig sa radyo. Ang boses ng kapitan ay nanatiling propesyonal. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, humingi ng emergency landing, at nagtanong tungkol sa kinakailangang suporta. Lahat ay ayon sa pamamaraan. Ayon sa manual, ang unang tumugon ay ang Russia. Ito ang pinakamalaking paliparan malapit sa amin. Naisip ko na tatanggapin nila kami. Ayon sa International Aviation Convention, dapat silang magbigay ng pinakamataas na tulong sa kaso ng emergency. Naghahanda ako para sa isang buntong hininga ng ginhawa, ngunit iba ang tugon. Kasalukuyan, nililimitahan ng masamang panahon ang paggamit ng mga runway. Napakahirap tanggapin ang karagdagang emergency landing. Ang boses ay magalang, may bahid ng paghingi ng paumanhin, ngunit iyon lang, masamang panahon, mga restriction sa runway at isang pagtanggi nang hindi man lang nag-aalok ng alternatibo. Sumilip ako sa bintana, malinaw ang langit. Walang ni isang ulap. Siyempre, naiintindihan ko na maaaring iba ang panahon sa Russia, ngunit isang kakaibang tanong ang sumagi sa aking isip. Talaga bang dahil sa panahon o ayaw lang nilang tanggapin kami? Kaagad na sinimulan ng kapitan ang pangalawang komunikasyon. Sa pagkakataong ito ay sa China, Shanghai, isang sentral na paliparan, isa sa pinakamalaki sa Asia. Inaasahan kong dito ay hindi nila kami tatanggihan. Hindi ko namalayan kung kailan ko naiyakom ang aking mga kamao. Imposibleng magsagawa ng emergency landing sa gabi. Kinakailangan ang mga pamamaraan sa kaligtasan at paunang pag-apruba. Ngayon, mas malamig ang boses, walang paliwanag, na may kaunting salita. Ang boses ay naglista ng mga pamamaraan sa kaligtasan at paunang pag-apruba na parang isang robot. Ang realidad ay mayroon kaming problema sa makina at kami ay nakabitin sa hangin na may mahigit 300 katao. Ang boses na iyon ay walang anumang emosyon. Ipinaliwanag muli ng kapitan ang tindi ng sitwasyon. Ngunit pareho ang tugon, imposible dahil sa mga pamamaraan. Maghanap ng ibang paliparan. Nang maputol ang radyo, naramdaman ko ang katahimikan sa loob ng cockpit, isang mabigat na katahimikan. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto ko na ang pangalang internasyonal na flight, ang pangako ng mga kumbensyon ng abyasyon, ay mas mahina kaysa sa aking inakala. Sa harap ng mga patakaran, ang mga buhay ay numero lamang, 314 katao. Problema sa makina, lakas, natitirang gasolina. Kami ay isang kaso na kailangan ng solusyon, hindi mga taong kailangan iligtas. Ang pangatlong pagtatangka ay sa Southeast Asia, Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur. Walang tigil na nakikipag-ugnayan ang kapitan, ngunit pareho ang resulta. Isang lugar ang nagsabi na may inspeksyon ng pasilidad, ang isa naman ay kulang sa reception staff, at ang isa pa ay tuluyang tinanggihan kami dahil sa problema sa kaligtasan. Paumanhin, imposibleng lumapag. Sa bawat pag-ulit ng mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Ang salitang paumanhin ay hindi man lang tunog paghingi ng paumanhin.
Tinanggihan nila kami ng napakadali, na parang tinanggihan nila ang pagpasok ng isang customer dahil puno ang restaurant o walang reservation sa hotel. Sa ganoong kadali nila kami tinanggihan. Sa loob ng eroplano, walang nakakaalam ng anumang bagay. Ang mga pasahero ay nanatiling payapa. Ang ilan ay natutulog, ang iba ay may earphone. Isang bata ang dumaan sa pasilyo at ngumiti sa akin. Ngumiti ako pabalik, ngunit naramdaman ko ang paghihigpit ng mga kalamnan sa aking mukha. Isang nakababatang flight attendant ang lumapit sa akin at bumulong, "Ayos lang ba ate? Napagdesisyonan na ba ang paliparan?" Tumango ako, "Malapit na." "Huwag kang mag-alala," sagot ko. Ngunit hindi ko alam kung gaano kataas ang tunog ng aking boses. Nagbibitaw ako ng mga salita na hindi ko na rin pinaniniwalaan. Ang co-pilot, habang sinusuri ang sistema ng gasolina, ay mahinang nagsabi, 1 oras at kalahati na lang tayo. Ibig sabihin, 90 minuto na lang ang natitira sa amin. Kung hindi kami makakalapag sa loob ng panahong iyon, wala na kaming pagpipilian. Tumingin ako sa dilim sa labas ng bintana. Ang walang katapusang karagatan, isang langit na walang anumang nakikita. Napagtanto ko na wala kaming proteksyon. Ang pangalang internasyonal na flight ay isang ilusyon. Ang mga kumbensyon ng abyasyon ay mga pangako lamang sa papel. Walang lugar sa malawak na mundong ito ang gustong umako ng responsibilidad para sa buhay ng 314 na tao. Ang malamig na boses ng radyo ay umalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Paumanhin, imposibleng lumapag. Hindi ko alam na ang salitang imposible ay maaaring maging ganoon kabigat. Ang makita kung paano bumababa ang indicator ng gasolina ay isang nakakawasak na karanasan. 1:20, 1:10, 55 minuto. Habang lumilipas ang oras, lumiliit ang aming saklaw, lumalayo ang gilid ng bilog, at nawawala ang mga opsyon isa-isa. Hindi na nagsasalita ang kapitan. Ang co-pilot ay gumagawa lang ng mga kalkulasyon sa kanyang computer. Ako ay nakatayo lang doon, nakikinig sa tunog na iyon nang walang magawa. Pagkatapos, nagsimulang magbago ang kapaligiran sa loob ng cabin. Sa simula, banayad lang. 1 o 2 pasahero ang tumingin sa kanilang mga relo at kumunot ang noo. Napansin nila na masyadong humaba ang flight. Pagkatapos, ilang tao ang pumindot sa call button. Nagtanong sila kung kailan kami darating at kung bakit masyadong matagal. Ngumiti ako at ipinaliwanag na inaayos namin ang aming ruta dahil sa air currents. Mangyaring maghintay sandali. Magkakaroon ng anunsyo. Hindi ito kasinungalingan, ngunit hindi ko rin sinasabi ang buong katotohanan. Tumango ang mga pasahero, ngunit hindi sila tumingin sa aking mga mata. Ibig sabihin, hindi sila naniwala sa akin. Isang bata ang nagsimulang umiyak sa kabilang dulo ng pasilyo. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang ina, ngunit walang silbi. Habang umalingaw-ngaw ang iyak ng bata, isa-isang nagising ang mga natutulog. Nagbago ang kapaligiran. Isang pakiramdam na may mali, isang di maipaliwanag na pagkabalisa ang nagsimulang kumalat sa hangin. Kinawayan ko ang mga nakababatang flight attendant. Naglakad sila sa kanilang mga section, pinapakalma ang mga pasahero, nag-aalok ng tubig, kumot, o maging merienda kung kinakailangan. Kailangan naming gawin ang lahat. Kailangan naming ipakita na kontrolado ang lahat. Dahil kung nakikita ng mga tao na kalmado ang crew, iisipin nila na ayos lang ang lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng cockpit. Tinawag ulit ako ng kapitan. Nang makita ko ang kanyang mukha, alam kong hindi maganda ang balita. Lumunok ako at pumasok. Naroon pa rin ang mga pulang ilaw sa panel at mas bumaba pa ang antas ng gasolina. Naglatag ang co-pilot ng mapa. Ipinakita niya sa akin ang mga paliparan na maaari pa naming marating mula sa aming kasalukuyang posisyon. Ilang maliliit na puntos na lang ang natitira sa loob ng bilog at karamihan ay maliliit na paliparan o ang mga tumanggi na sa amin. Bumuntong hininga ang kapitan. Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng pagod. Maingat na itinuro ng co-pilot ang isang punto sa mapa, isang solong punto. Tiningnan ko ang pangalan. NAIA, Ninoy Aquino International Airport, Manila, Pilipinas. Kaya pa naming marating ayon sa distansya. Napakalaki ng mga pasilidad, kaya hindi dapat ito problema, ngunit may kakaiba. Bakit ngayon lang lumitaw ang pangalang iyon? Tiningnan ako ng kapitan, humihingi ng aking opinyon. Hindi ako makasagot. Blanko ang aking isip. Ano ang alam ko tungkol sa Pilipinas? Ang pangalang Maynila, tungkol sa mga jeepney, ilang malabong larawan, mabilis na pag-unlad, mataas na teknolohiya,
Ngunit kasabay nito ay mga tsismis tungkol sa matinding trapiko, sobrang populasyon, at komplikadong burokrasya. Ganoon din sa NAIA. Ang alam ko ay isang lugar ito na maraming flight. Narinig ko sa mga kasamahan na ang Pilipinas ay tila mahirap sa mga emergency, masikip, mabagal ang proseso, at komplikado ang komunikasyon. May nagsabi pa nga na hindi matatag ang sistema, lalo na sa gabi. May basehan ba ang impormasyong iyon? Hindi, karamihan ay mga chismis lang. Hindi ko pa naranasan o nakumpirma, ngunit nakabaon na ito sa aking isip. Ang Pilipinas ang huling opsyon, ang lugar na iisipin mo lang kapag wala nang mapuntahan. Iyon ang aking pananaw. Ngunit ngayon, wala na talagang ibang opsyon. Tinanggihan kami ng Russia, tinanggihan kami ng China. Isinara sa amin ng mga paliparan sa Southeast Asia ang kanilang mga pinto. Ang Pilipinas ang tanging lugar na natitira sa loob ng bilog na iyon, sa mapa batay sa distansya at oras. Ito ang huling pagkakataon. Subukan natin, sabi ko. Nagulat ako na ang aking boses ay mas kalmado kaysa sa aking inaasahan. Tumango ang kapitan at kinuha ang radyo. Narinig ko ang pag-aayos ng frequency at isang maikling katahimikan, ngunit ang katahimikan na iyon ay tila tumagal ng isang oras. Nagsimulang makipag-ugnayan ang kapitan sa control tower ng NAIA. Problema sa makina, nangangailangan ng emergency landing. 314 na pasahero, 40 minuto na lang ang gasolina. Kalmado ang kanyang boses, ngunit puno ng pagmamadali. Naramdaman ko na ito na talaga ang huling pagkakataon. Kinuyom ko ang aking mga kamao habang tinitingnan ang radyo, umaasang tatanggapin nila kami. Nagdasal ako sa loob ko, mangyaring huwag nila kaming tanggihan, ng malamig tulad ng ibang mga bansa. Huwag nila kaming pabayaan dahil sa mga patakaran, pamamaraan o kaligtasan. 314 na tao ang nasa himpapawid ngayon. Kailangan lang namin ng lugar para lumapag. Iyon lang ang gusto kong marinig. May kaluskos sa radyo at isang tinig ng lalaki ang umalingaw-ngaw ng malinaw at kalmado. Kinukumpirma namin ang sitwasyon. Ipadala ang inyong kasalukuyang posisyon at identification code. Tumigil ako sa paghinga. Hindi ito pagtanggi. Walang paghingi ng paumanhin o pagtanggi o negatibong salita. Sa halip, humihingi sila ng impormasyon. Ibig sabihin, pinoproseso nila ito. Kaagad na ipinadala ng co-pilot ang datos, ilang segundo ng katahimikan. Malakas ang tibok ng aking puso. Sumilip ako sa labas ng cockpit. Ang nakababatang flight attendant ay nasa kanyang pwesto, ngunit kinawayan ko siya na umupo. Walang sinuman ang dapat makagambala ngayon. Muling tumunog ang radyo. Kumpirmado ang pagkakakilanlan. Dito Manila, handa na kami para tanggapin kayo. Nang matapos ang pahayag na iyon, nagbago ang hangin sa loob ng cockpit. Isang buntong hininga ng ginhawa mula sa kapitan. Ipinikit ng co-pilot ang kanyang mga mata at tumango. Ako ay nakatayo lang doon, nakatingin sa radyo. Handa na para tanggapin kayo. Bakit napakadali? Ang ibang mga lugar ay nagbigay ng napakaraming dahilan. Panahon, kaligtasan, pamamaraan, pasilidad, lahat ng uri ng dahilan para tumanggi. Ngunit dito ay iba. Kinumpirma nila ang sitwasyon, tinanggap ang impormasyon, at sinabi, handa na kami para tanggapin kayo. Nagpatuloy ang radyo. Ibibigay sa inyo ang runway 5R. Ipadadala namin ang inyong ruta ng paglapag. Ang medical team at maintenance team ay nasa waiting position na. Bago pa matapos ang pahayag, ang susunod na instruksyon ay ibinigay na, mabilis at tumpak. Bago pa kami makahingi ng tulong, alam na nila ang kailangan namin at sila ay handa. Pinanood ko lang ang kapitan na magpasalamat. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay walang emosyon, na parang ito ay normal, na parang walang espesyal na nangyayari. Maliban na ginagawa nila ang dapat nilang gawin. Nang maputol ang radyo, naramdaman ko ang kakaibang emosyon, relief, pasasalamat o kahihiyan. Bakit ko naisip ang Pilipinas bilang huling opsyon? Bakit ako naniwala sa mga malabong paghuhusga na parang totoo? Bakit ko inisip na hindi kami tatanggapin ng bansang ito? Sinabi sa akin ng kapitan na ipaalam sa mga pasahero. Tumango ako. Nang lumabas ako ng cockpit, nakita ko ang mga mukha ng mga nakababatang flight attendant sa pasilyo, isang halo ng pagkabalisa at pag-asa. Maikli kong sinabi, lalapag tayo sa Manila. Nagtanong ang isa, Maynila? Oo, sagot ko, at pinindot ang public announcement button. Dahil sa pagsusuri ng eroplano, inaasahan naming lalapag sa Ninoy Aquino International Airport sa Manila.
tinatay ang dating sa loob ng 30 minuto. Huwag po kayong mag-alala. Nang matapos ang anunsyo, natahimik ang cabin, Manila. Hindi nila inaasahan ang destinasyong iyon. Ang ilan ay gumaan ang pakiramdam, ang iba ay mausisa, ngunit karamihan ay tinanggap ang anumang lugar basta makakalapag kami. Iyon ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tumingin ako sa bintana. Sa dilim nakita ko ang isang mahinang ilaw, ang baybayin. Papalapit ang Pilipinas, lampas sa aking mga paghuhusga. Sa isang boses na tumanggap sa amin, may nagsimulang gumalaw sa loob ko. Nang matanggap namin ang pahintulot mula sa NAA, kaagad na ipinasok ang senyales para sa pagbabago ng ruta. Ipinasok ng co-pilot ang mga bagong koordinasyon at dahan-dahang nagbago ng direksyon ang eroplano. Unti-unting lumipat ang posisyon ng mga bituin sa labas ng bintana. Umupo ako sa aking jump seat, nararamdaman ang bawat bahagyang paggalaw, ang pagbabago sa tunog ng makina, ang daloy ng hangin, mga pakiramdam na natutunan ko sa loob ng 15 taon. Nag-focus ang kapitan sa control panel. Tiningnan ko ang kanyang likod at mahinang bumuntong hininga. 30 minuto pa, kailangan lang nating magtiis. Lalapag tayo. May mga medical at maintenance team na naghihintay. Naiwasan na namin ang pinakamasama. Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili, ngunit pagkatapos ay narinig ko ang boses ng co-pilot. Iba ang kanyang tono kaysa dati, isang halo ng sorpresa at pagkalito. Nang magtanong ang kapitan kung anong nangyayari, sandaling natahimik ang co-pilot bago sumagot. May kakaibang galaw sa radar. Tumingin ako sa cockpit. Pinalaki ng co-pilot ang screen. May ilang puntos doon, mga eroplano, ngunit ang kakaiba ay lahat sila ay gumagalaw sa parehong direksyon na parang nagkokonsentra sila sa isang lugar, Manila. Maraming eroplano ang nagbago ng kanilang ruta patungo sa Manila tulad namin. Isang flight mula Europa, isang flight mula Estados Unidos, at maging ang isa na tila galing sa Middle East, lahat ay patungo sa NAIA. Siguro may iba't ibang dahilan. Problema sa panahon, mechanical failures, medical emergencies, ngunit pareho ang resulta. Lahat sila ay patungo sa Pilipinas. Nagsimulang magbilang ang co-pilot, 1, 2, 3, 7. Lahat ng eroplano sa screen kasama ang sa amin. 8 eroplano na sabay-sabay na patungo sa parehong paliparan. Hindi ako makapaniwala sa bilang na iyon. Sa isang normal na sitwasyon, ano ang mangyayari? Magkakaroon ng mga instruksyon na panatilihin ang altitude. Ang bawat eroplano ay kailangang lumipad ng paikot sa isang itinalagang altitude naghihintay ng kanilang turn. Ang control tower at ang mga cockpit ay mapupuno ng tense na komunikasyon sa radyo. Sino ang unang lalapag? Ano ang sitwasyon ng gasolina? Gaano kataas ang pagmamadali? Hindi maiiwasan ang kaguluhan, ngunit ngayon ay iba. Isang bagong instruksyon ang dumating mula sa control tower. Panatilihin ang altitude na 10,000 talampakan. Bilis ay iniakma sa 250 knots. Ang ruta ng paglapag ay ipinadala, kasama ang tumpak na koordinasyon. Sinunod ng kapitan ang mga instruksyon at may kakaibang nangyari. Ang ibang mga puntos sa screen ng radar ay gumalaw din. Ang ilan ay nagtaas ng kanilang altitude, ang iba ay nagpababa. Ang kanilang bilis ay inayos din, ngunit hindi ito random, tumpak ito na parang bawat isa ay kinakalkula. Bumulong ang co-pilot. Ano ang nakikita natin? Paano ito nangyari? Iyon din ang iniisip ko. 8 eroplano ang sabay-sabay na patungo sa isang paliparan, ngunit walang banggaan, walang instruksyon na maghintay, walang kaguluhan. Sa halip lahat ay dumaday. Ang boses ng control tower ay nanatiling kalmado. Nagbigay sila ng tumpak na time frame para sa bawat eroplano. Ang pagkakasunod-sunod ng paglapag ay itinalaga na may 3 minutong agwat. Sa sandaling dumampi ang mga gulong ng isang eroplano sa runway, ang susunod ay nasa final approach na, at ang sumusunod pa ay naghahanda ng bumaba. Sumilip ako sa bintana. Sa dilim, nakita ko ang isang mahinang ilaw. Ang mga ilaw sa likuran ng ibang mga eroplano, malayo, ngunit malinaw na nakikita, ay lumilipad sa parehong direksyon, patungo sa parehong destinasyon. Kinumpirma ng kapitan sa radyo, anong turn na tayo? Mabilis na sumagot ang control tower. 5, may 4 sa harap ninyo. Susunod kayo. Ipinahiwatig pa nila ang eksaktong oras ng inaasahang paglapag. Ginawa ng co-pilot ang mga kalkulasyon. Sinabi niya na kung 3 minuto ang agwat nila, aabutin ng 24 minuto bago makalapag ang lahat. 8 eroplano ang lalapag sa loob ng 24 minuto.
Sa isang normal na paliparan, aabutin ito ng 1 oras. Hindi ako makapaniwala. Posible ba talaga ito? 8 eroplano ng iba't ibang laki, bilis, at sitwasyon ng emergency na sabay-sabay na pinamamahalaan sa gabi sa isang paliparan. Isang simponya, bulong ng kapitan habang tinitingnan ang control screen. Hindi ko alam kung paghanga o pagkamangha. Hindi rin nagsalita ang co-pilot, tiningnan lang namin ang screen. Ang mga puntos ay gumagalaw ng tumpak, walang banggaan, sumusunod sa pinakamaikling ruta na parang may nag-orchestrate sa kanila mula sa itaas. Ang pag-aayos ay perpekto. Lumapag ang unang eroplano. Dumating ang kumpirmasyon mula sa tower. Clear ang runway. Pumasok ang susunod. Kaagad na nagsimulang bumaba ang pangalawang eroplano, eksaktong 3 minuto pagkatapos. Lumapag ang pangalawa. Sinundan ito ng pangatlo. Tiningnan ko ang aking relo. Gumagalaw ang segundero. Tik-tak, isang mekanikal at tumpak na ritmo. At sa ritmong iyon, isa-isang bumaba ang mga eroplano na parang isang conveyor belt sa isang pabrika. Hindi ito maspino dahil pinamamahalaan nila ang mga buhay. Lumapag ang ika-4 na eroplano. Kami na ang turn. Dumating ang huling pahintulot sa paglapag mula sa tower. Kinuha ng kapitan ang mga kontrol. Dahan-dahang nagsimulang bumaba ang eroplano. Sinuri ko ang aking seatbelt at umayos sa aking upuan. Nagsimula akong makita ang NAIA mula sa bintana, ang mga ilaw na nakahanay, ang runway, ang taxiways, ang terminal. Lahat ay nasa lugar ng walang senyales ng kaguluhan. Sa halip, tila payapa ito na parang isang normal na gabi. Ngunit alam kong sa sandaling ito, maraming eroplano ang patungo sa paliparan na ito. Bawat isa ay may malubhang sitwasyon. Dapat ay gulo ito, ngunit hindi. Hindi, sa katunayan, lahat ay nangyayari ayon sa plano. Nang walang insidente, walang pagkaantala, walang pagkakamali. Tiningnan ko ang mga ilaw sa bintana at bumulong. Paano nila natatanggap ang napakaraming eroplano ng sabay-sabay? Paano ito nangyayari? Nang dumampi ang eroplano sa lupa, naramdaman ko ang impact sa buong katawan ko. Hindi ito pisikal na impact. Ito ay ang tunog ng isang bagay na nababasag sa loob ko. Lahat ng inaasahan ko sa isang paliparan, sa isang sitwasyon ng emergency at sa Pilipinas ay nagkawasak-wasak. Ang paglapag ay mas malambot kaysa sa aking inaasahan. Siguro ay galing ito sa kakayahan ng kapitan, ngunit alam kong ang paglapag na may problema sa makina ay hindi madali. Ang mga kurso sa kaligtasan na paulit-ulit kong narinig sa loob ng 3 taon ay umiikot sa aking ulo. Pagkawala ng balanse, pagputok ng gulong, pag-overheat ng preno, ngunit walang nangyari. Dahan-dahang bumagal ang eroplano. Ang mga truck ng bumbero sa tabi ng runway ay naghihintay lang ng hindi gumagalaw. Hindi sila kinailangan. Sumilip ako sa loob ng eroplano. Kailangan kong suriin ang mga ekspresyon ng mga pasahero. Naisip ko na sila ay mag-aalala, na maririnig nila ang mga salitang emergency landing at iiyak, magdadasal o hihikbi. Iyon ang inaasahan kong marinig. Ngunit ang loob ng eroplano ay tahimik. Isang kakaibang katahimikan. Ang ilang pasahero ay tumitingin sa bintana, ngunit walang takot sa kanilang mga mukha. Sa halip, tila gumaan ang kanilang pakiramdam. Isang matandang mag-asawa ang naghawak kamay, at isang babae ang kumuha ng kanyang telepono para tingnan ang mga mensahe. Bakit walang natatakot? Katatapos lang namin ng emergency landing dahil sa problema sa makina. Lumapag kami sa isang paliparan na hindi namin dapat puntahan. Ito ay wala sa programa. Dapat ay gulo. Matapos ang anunsyo ng kapitan na ligtas na kaming nakalapag, pumalakpak ang mga pasahero, isang maikli at mahinang palakpak. Pumalakpak ako kasama sila, ngunit may kakaibang pakiramdam sa aking puso. Kung mayroon man akong natutunan sa 10 taon ng karera, iyon ay ang isang krisis ay sumusunod sa isang tiyak na pattern, tensyon, takot, kaguluhan at ginhawa. May order para doon. Ngunit dito, nilaktawan nila ang lahat at dumiretso sa ginhawa. Habang patungo ang eroplano sa gate, tiningnan ko ang loob ng paliparan mula sa bintana. Inaasahan ko na masikip ito sa napakaraming eroplano na sabay-sabay na nag-emergency landing, mga taong tumatakbo, abalang sasakyan at mga sirena na tumutunog sa kung saan, ngunit kalmado ang paliparan. May mga kawani ng paliparan, medical staff at maintenance crew, ngunit walang tumatakbo. Bawat tao ay nasa kanyang itinalagang pwesto, ginagawa ang kanyang trabaho na parang isang rehearsal. Nang dumating kami sa gate,
May kumatok na empleyado ng paliparan. Isang Pilipino ang malinaw na nagsalita sa Ingles. Gusto niyang i-verify ang listahan ng pasahero. May nangangailangan ba ng tulong? Mabilis akong sumagot. 12 matatanda, 8 bata, at isang taong naka-wheelchair. Habang ipinapasok ng empleyado ang datos sa isang tablet, sinabi niya, lahat ay handa. Naghihintay ang wheelchair at may inatasan na kawani para tumulong sa mga matatanda. Idinagdag niya na naghanda sila ng mga merienda at laruan para sa mga bata. Paano niya nalaman? Kakadating lang namin ilang minuto. Para bang alam na nila ang lahat bago pa kami dumating. Bumukas ang pinto. Nakita ko ang kabilang dulo ng boarding bridge. Ang mga tao ay nasa kanilang eksaktong posisyon. Ang medical team sa kaliwa, ang mga assistant sa gitna, ang wheelchair sa kanan, lahat ay nasa lugar. Nagsimulang bumaba ang mga pasahero. Kaagad na lumapit ang isang assistant sa gumagamit ng wheelchair at binati siya sa Ingles, Aleman at sa aking wika, Mandarin. Bawat matatandang tao ay may assistant na kasama. Sa isang batang malapit ng umiyak, lumuhod ang isang empleyado at binigyan siya ng maliit na stuffed bear. Ang ibang pasahero ay tahimik na pumila at naglakad. Walang sumisigaw, walang nagtutulakan. Dahan-dahan silang sumunod sa tao sa harap sa isang maayos na paraan. Habang pinagmamasdan ko ang eksena, napagtanto ko na wala kami sa kontrol. Isang sistema ang gumagabay sa lahat. Isang hindi nakikitang kaayusan, isang paunang itinalagang plano, ang nagpapagana sa lahat ng natural. Naranasan ko ang Heathrow Airport sa London, Charles de Gaulle sa Paris, Frankfurt. Lahat ay pareho, malaki, komplikado, at minsan ay magulo. Nawawala ang mga tao, naantala ang mga anunsyo, at hindi mahulaan ang mga oras ng paghihintay. Ngunit dito ay iba. Lahat ay nangyayari sa tamang oras. Ang kinakailangang tao sa tamang lugar at ang kinakailangang item ay naihahatid sa tamang oras. Nang pumasok ako sa terminal, huminto ako. Isang malawak na lobby, matataas na kisame, malambot na ilaw. May mga tao, ngunit hindi masikip at higit sa lahat, tahimik. Ang formula ng isang sitwasyon ng emergency ay hindi gumana dito. Kung saan dapat ay may kaguluhan, may kaayusan. Sa sandaling dapat ay may takot, may kapayapaan. Noon ko naintindihan, ang lugar na nilapagan namin ay hindi lang isang paliparan. Ito ay isang perpektong sistema, isang malaking makina na sumisipsip ng krisis, nag-aayos ng kaguluhan, at gumagabay sa mga tao sa isang ligtas na lugar. Hindi ito mas pino kaysa sa isang makina. Narinig ko ang tunog ng isang bagay na nababasag muli sa loob ko. Lahat ng aking pag-unawa tungkol sa mga paliparan, ang karanasan na nabuo ko sa loob ng 13 taon ay nareset sa isang iglap. Mga 10 minuto matapos lumapag, nagkaroon ng kaguluhan sa likuran ng eroplano. Tumakbo ako sa pasilyo. Isang lalaking pasahero ang nakahandusay sa kanyang upuan, maputla ang mukha at hirap huminga. Ang babae sa tabi niya ay nagmamadaling nagsabi, bigla siyang kinapos ng hininga. Panic attack. Ang takot na pinigilan ko sa buong flight ay sumabog matapos lumapag. Hindi ito bihira. Nakita ko na ang sitwasyong ito ng maraming beses sa loob ng 13 taon. Mga taong nagre-react matapos ang krisis na bumabagsak sa sandaling mawala ang tensyon. Mabilis akong naghanap ng oxygen mask. Huminga ng dahan-dahan. Ayos lang ang lahat, ligtas tayo. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya. Ngunit siya ay patuloy na naghahabol ng hininga. Na nanginginig ang mga kamay at blanko ang tingin. Ang mga pasahero sa paligid niya ay tumitingin ng may pag-aalala. Naisip ko, ito ang tunay na problema. Nagtagumpay ang emergency landing, ngunit ang susunod na proseso ang mahirap. Sa isang pasyente ng emergency, kailangan kong tumawag ng ambulansya, maghanap ng ospital, harapin ang hadlang sa wika, at ayusin ang paperwork. Karaniwan, aabutin ito ng 1 oras. Sa panahong iyon, kailangan maghintay ang pasyente, ngunit bumukas ang pinto. Hindi ito kawani ng paliparan, mga paramediko ito. 2 taong nakasuot ng puti na may stretcher ang pumasok. Nagulat ako, hindi pa ako humingi ng tulong. Kaagad na lumapit ang mga paramediko sa lalaki ng walang salita. Hindi sila humingi ng paliwanag sa sitwasyon. Tiningnan lang nila ang pasyente, kinuha ang kanyang pulso, sinuri ang kanyang mga mata, at sinuri ang kanyang paghinga. Propesyonal at mabilis. Isa sa kanila ang tumingin sa akin. Nagtanong siya sa Ingles, kailan nagsimula ang attack? Alam niyo ba ang medical history niya? Mabilis akong sumagot.
Kakatapos lang, hindi ko alam. Tumango ang paramediko at may sinabi sa kanyang radyo sa Filipino. Hindi ko naintindihan, ngunit alam kong mga instruksyon ito. Kaagad, dumating ang isang assistant na may listahan ng pasahero at impormasyong medikal. Tiningnan lang ng paramediko ang file at muling sinuri ang pasyente, handa na para sa paglilipat. Inilagay ang pasyente sa stretcher, inayos ang oxygen mask at sinigurado ng mga strap. Lahat sa loob ng wala pang 1 minuto. Nakatayo lang ako doon, nakatingin. Pwedeng maging ganito kabilis? Sabi ng paramediko. Dadalhin namin siya sa ospital. May kasama ba? Nagtaas ako ng kamay. Ako. Responsibilidad ko bilang flight attendant. Tumango ang paramediko. Habang naglalakad kami sa pasilyo sa loob ng paliparan, tiningnan ko ang paligid. Inaasahan ko na masikip. Mga pasahero mula sa ibang emergency flights, mga taong papuntang ospital, kaguluhan at pagmamadali, ngunit malinis ang pasilyo. Hindi ito mas organisado. May nakareserba na lane para sa amin. Naghihintay na ang ambulansya, bukas ang pinto at umaandar ang makina. Isang paramediko ang nasa driver's seat. Nang makita kami, lumabas siya at tinanggap ang stretcher, isang dalubhasang galaw na parang paulit-ulit na niyang ginawa. Sa loob ng ambulansya, may isa pang paramediko, isang nurse. Naglalagay siya ng datos sa isang tablet habang sinusuri ang vital signs ng pasyente. Umupo ako sa tabi niya at pinanood ang nangyayari. Tahimik ang lahat. Walang sumisigaw, walang tumatakbo, ngunit lahat ay mabilis. Umalis ang ambulansya nang walang sirena. Dahil gabi, malinis ang mga kalsada. Matatag na gumalaw ang sasakyan. Sumilip ako sa bintana. Ito ay isang highway na may mga ilaw sa kalsada sa regular na pagitan. Nagtanong ang nurse sa akin, "Galing kang Taiwan, di ba?" Ang flight attendant. Tumango ako. Ngumiti ang nurse. "Nagtataka ka? Pero magiging ayos lang siya." Tumango ako. Ngunit may iniisip akong iba. Oo, nagulat ako. Ngunit sa ibang dahilan. Ang nagulat sa akin ay ang kawalan ng kaguluhan. Dumating kami sa ospital, nakita ko ang entrance ng emergency room. Bumukas ang mga automatikong pinto at lumabas ang medical staff mula sa loob. Tinanggap nila ang stretcher at pumasok. Sumunod ako. Kalmado ang emergency room. May ilang pasyente, ngunit hindi masikip. Bawat isa ay nasa isang espasyo na may mga screen. Ang mga galaw ng medical staff ay mahinahon. Kaagad na inilagay ang aming pasyente sa isang bakanteng kama. Dumating ang isang doktor, isang babae. Nagtanong siya sa Ingles. Susuriin namin ang kanyang kalagayan. Mangyaring maghintay sandali. Tumango ako at lumabas. Umupo ako sa waiting area. Ang mga upuan ay plastic, ngunit hindi naman hindi komportable. Sa harap ay may information board sa Filipino, Ingles, Chinese at iba pang wika. Noon ko napagtanto, hindi pa ako nakakapagpuno ng anumang dokumento, hindi ko pa na-verify ang insurance, hindi pa ako nakapagsumite ng anumang identification. Karaniwan, iyon ang unang dapat gawin, ngunit dito, walang humingi. Ang pasyente muna, ang pagsusuri muna, ang paggamot muna, ang paperwork ay pangalawa lang, di ba? Marahil ay inaasikaso na ito sa ibang lugar. Mga 30 minuto pagkatapos, lumabas ang doktor. Sinabi niya na matatag na ang pasyente. Ang diagnosis ay panic attack. Matapos bigyan ng sedatives, bumalik na sa normal ang kanyang paghinga. Pananatilihin namin siya sa observation sa buong gabi at maaari nang ma-discharge bukas ng umaga. Bumuntong hininga ako ng ginhawa. Idinagdag ng doktor, dumating din ang ibang miyembro ng crew kagabi, magkatulad ang sintomas, isang acute stress reaction. Ngunit huwag kang mag-alala, nagpapagaling na sila. Nagtanong ako kung nasaan ang ibang crew. Ngumiti ang doktor at sumagot, marahil ay nasa recovery facility sila. Recovery facility? Tanong ko. Tumango ang doktor. Isang pansamantalang pasilidad na inihanda ng paliparan kung saan maaaring magpahinga ang mga miyembro ng crew. Pagkatapos mong kumpirmahin ang kalagayan ng pasyente, maaari ka ring pumunta. Hindi ko naintindihan kung ano ang pasilidad na iyon, ngunit hindi na ako nagtanong pa. Malalaman ko rin. Nang lumabas ako ng ospital, lumingon ako. Nakabukas pa rin ang ilaw ng emergency room. Sa loob, tahimik na gumagalaw ang medical staff, kalmado, tumpak. Naisip ko, kapag nahaharap ang bansang ito sa isang krisis, hindi sila nagtatanong kung bakit ka dumating. Ang alam lang nila ay dapat itong gawin ngayon. Ang mga pasyente ay hindi inuuri ayon sa numero, kundi ayon sa kondisyon. Narinig ko ang isang bagay
na nabasag muli sa loob ko. Ang konsepto ng sistema ng kalusugan, ang mga pamantayan ng emergency, lahat ng natutunan ko sa Europa sa loob ng 13 taon ay nareset sa isang iglap. Ang kotse na lumabas ng ospital ay hindi patungo sa paliparan, kundi sa ibang lugar. Ipinaliwanag ng driver ang pansamantalang pasilidad para sa crew kung saan ka makakapagpahinga. Tumango ako habang sumisilip sa bintana. Naisip ko na ito ay isang hotel o isang guest house malapit sa paliparan, ngunit iba ang destinasyon kaysa sa aking inakala. Sa entrance ng gusali ay may nakasulat sa Filipino, pahingahan. Narinig ko ang salitang iyon, ngunit hindi ko alam kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Nang pumasok ako, naramdaman ko ang isang mainit na pagtanggap. Sinabihan kaming magtanggal ng sapatos. Nagulat ako na magtanggal ng sapatos dito, ngunit ang aking mga kasamahan na naunang pumasok ay nakatatanggal na. Ginawa ko rin. Iniwan ko ang aking bagahe at kumuha ng isang simpleng kasuotan, maluwag na damit na cotton. Hindi ito uniforme, ito ay komportableng damit. Sinabihan kaming magpalit. Pumasok ako sa dressing room at tinanggal ang uniforme, ang suot na ginamit ko sa loob ng 13 taon. Nang suot ko ito, isa akong flight attendant na may responsibilidad, pinapanatili ang tensyon at laging kailangang ngumiti. Ngunit sa sandaling tinanggal ko ang mga damit na iyon, para bang may lumabas na kasama nito. Lumabas ako sa isang malawak na espasyo. Malinis at mainit ang sahig. Nakahiga na ang aking mga kasamahan. Wala silang sinasabi. Nakahiga lang at nakatingin sa kisame. Naghanap ako ng bakanteng espasyo at humiga. Binalot ng init ng sahig ang aking likod. Sa simula, masyadong mainit. Gusto kong bumangon, ngunit unti-unti akong nasanay. Ang init ay dumaloy sa loob ng aking katawan. Ang mga tense na kalamnan ay nagsimulang mag-relax. Balikat, bewang, binti, bawat bahagi na tumigas dahil sa matagal na stress ay nakahanap ng pahinga. Lumapit ang isang kawani, binigyan ako ng tubig at sinabihan akong uminom ng dahan-dahan. Ito ay mainit na salabat na may matamis at nakakaginhawang lasa na hindi ko pa natikman kailanman. Pinainit nito ang aking katawan mula sa loob. Tumingin ako sa paligid. May iba pang mga tao, Pilipino, mga pamilya, mag-asawa, magkakaibigan. Bawat isa ay nakahiga o nakaupo ng komportable, nag-uusap ng mahina, nagbabasa o nakapikit lang. Isang kakaibang lugar. Hindi ito hotel, hindi rin spa, hindi ospital. Hindi ko alam kung ano ang itatawag dito, ngunit sigurado akong nagpapahinga ang mga tao dito. Tunay na pahinga. Lumapit muli ang kawani at inalok ako ng merienda, bagong lutong pandesal at kape. Tinanggap ko ito at nagsimulang kumain. Kailan ko huling kinain ang isang simpleng bagay na ganito? Hindi ko matandaan. Habang kumakain ng pandesal, napagtanto ko na walang sino man ang humihingi ng anuman sa akin. Ngumiti, kumilos ng maayos, maging maingat sa iyong mga salita. Walang sinasabi ang sino man dito. Isa lang akong tao, hindi flight attendant. Pumatak ang luha. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ako umiiyak. Hindi ito dahil sa kalungkutan o kagalakan. Umiyak lang ako ng tahimik, dahan-dahan. Kinuha ng kasamahan kong nakahiga sa tabi ko ang aking kamay. Wala siyang sinabi, ngunit sapat na iyon. Lumipas ang ilang oras. Bumangon ako at lumabas. Gusto kong lumanghap ng sariwang hangin. Sa labas ng gusali, madilim pa rin. Bago magbukang liwayway, nakita ko ang mga bituin sa langit. Sa malayo, nakita ko ang isang ilaw. Ang Enaiya, hindi kalayuan. Mula rito, titig na titig ako sa ilaw na iyon. Kumikinang ito kahit sa gabi. Hindi namatay ang ilaw, hindi nagpahinga. Gusto ko itong makita ng mas malapit. Tumawag ako ng taxi. Sinabi ko sa driver na dalhin ako sa isang airport viewpoint. Tumango ang driver at umalis. Inabot kami ng mga 10 minuto. Dumating kami sa viewpoint. Bukas ito. Kahit sa gabi ay may ilang tao na kumukuha ng litrato. Tumayo ako sa harap ng salamin na bintana. Nakita ko ang isang bahagi ng NAIA, ang runway, ang terminal, ang makinarya. Hindi humihinto ang paggalaw. Kahit sa gabi ang mga eroplano ay umaalis, lumalapag at gumagalaw. Ang mga sasakyan ay gumagalaw, nagkakarga at nagbababa ng mga kalakal, naglilipat ng bagahe. Nakita ko rin ang isang cleaning vehicle. Dahan-dahang gumalaw sa tabi ng runway, naglilinis sa gabi para sa kinaumagahan. Habang pinagmamasdan ko ang eksena, naisip ko, hindi natutulog ang paliparan na ito. Hindi lang ito gumagana sa araw,
kundi 24 oras sa parehong antas. Ang kalidad ay hindi bumababa dahil sa gabi. Ang sistema ay hindi nagre-relax dahil mas kaunti ang tao. Naalala ko ang ilang oras bago. 8 eroplano ang sabay-sabay na patungo sa paliparan na ito. Gabi noon, 1 oras na dapat ay magulo, ngunit lahat ay pinamamahalaan ng tumpak, walang banggaan, walang pagkaantala, walang pagkakamali. Ngayon, alam kong hindi ito aksidente. Hindi tinitingnan ng paliparan na ito ang isang krisis bilang isang espesyal na kaganapan, tinatanggap lang nila ito bilang isang trabaho na dapat gawin dahil lagi silang handa. May nagbago ng lubos sa aking isip. Ang aking mga paghuhusga tungkol sa mga paliparan sa Pilipinas, ang mga tsismis tungkol sa kakulangan sa mga emergency, ang ideya ng isang hindi matatag na sistema sa gabi, lahat ay kasinungalingan. Idinikit ko ang aking noo sa salamin na bintana. Malamig ang salamin, ngunit mainit ang aking puso. Kahihiyan at respeto ang magkahalong emosyon. Bakit hindi ko naisip ang Pilipinas bilang isang bansa na ganito? Bakit ko inisip na ito ang huling opsyon? Kinuha ko ang aking telepono, kumuha ng litrato ng NAIA sa gabi. Ang galaw na hindi namamatay, na hindi humihinto. Sino ang ipapakita ko sa litratong ito? Sa aking mga kasamahan? Sa aking pamilya? O sa aking sarili noon? Umalis ako sa viewpoint. Malamig ang hangin sa pagbubukang liwayway ngunit sariwa. Dahan-dahang lumiliwanag ang langit, papalapit na ang umaga. Magsisimula ang isang bagong araw. Magbabago rin ako. Matapos ang gabing ito, magbabago ang aking paraan ng pagtingin sa mga paliparan, magbabago ang aking pamantayan sa pagtatasa ng isang bansa, at higit sa lahat, magiging mas maingat ako sa aking mga paghuhusga. Bumalik ako sa aking bansa 3 araw pagkatapos. Hiniling sa akin ng airline headquarters ang isang ulat, ang pamamaraan ng emergency landing, ang mga hakbang sa kaligtasan para sa mga pasahero, ang proseso ng post-care, isang karaniwang dokumento. Ang uri ng dokumento na ginawa ko ng maraming beses sa loob ng 13 taon, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Umupo ako sa harap ng aking desk, nakatingin sa blankong screen, ngunit hindi gumagalaw ang aking mga daliri. Ano ang dapat kong isulat? Engine failure, sitwasyon ng gasolina, komunikasyon ng emergency. Hindi iyon ang mahalaga. Sinara ko ang dokumento, nagbukas ng bago at nagsimulang magsulat mula sa simula. Hindi ang manual, kundi ang karanasan, hindi ang mga numero, kundi ang mga damdamin, hindi ang pamamaraan, kundi ang pag-unawa. Hindi tinitingnan ng Pilipinas ang isang krisis bilang isang espesyal na kaganapan. Iyon ang unang pangungusap. Huminto ako sandali matapos itong isulat. Ito ang tamang ekspresyon, masyadong subjective, ngunit isinulat ko itong muli dahil ito ang totoo. Mas mahaba ang ulat kaysa sa aking inaasahan. Ang sabay-sabay na pamamahala ng NAIA control system, ang agarang tugon ng medikal, ang recovery facility, ang paliparan na hindi humihinto kahit sa gabi. Isinulat ko ang lahat. Sinubukan kong magsulat ng objektibo, ngunit imposibleng iwasan ang emosyon. Nang isulat ko ang huling talata, nanginginig ang aking mga kamay. Simple lang silang handa. Ang krisis ay hindi exception, kundi isang variable. At ang variable ay nakalkula na. Hindi ito problema ng pasilidad. Nalampasan na nito ang antas ng sistema. Ito ay kultura. Ibinigay ko ang ulat. 2 araw pagkatapos, tinawag ako ng aking amo. Nang pumasok ako sa kanyang opisina, nakita ko ang ulat sa kanyang desk. Tiningnan ako ng aking amo sandali at nagtanong, "Talaga bang ito ang lahat ng naranasan mo?" Tumango ako. Hindi ko isinulat ang lahat. May mga bahagi pa rin na hindi maipaliwanag sa mga salita, sabi ko. Bumuntong hininga ang aking amo. Ayos lang. Tatanggapin ko ang ulat. Ngunit inuutusan kitang huwag gumawa ng gulo sa ibang crew. Hindi ko naintindihan. Gulo? Bakit ang pagsasabi ng nakita ko ay paggawa ng gulo? Ngunit wala akong sinabi. Hindi sila maniniwala. Kung sino ang hindi nakaranas, hindi nila maiintindihan. Nakita ko ang aking mga kasamahan sa break room. Lahat sila ay nagtanong sa akin ng parehong tanong. Kamusta ang Pilipinas? Nakakatakot ba? Nagkaroon ba ng problema? Sumagot ako, hindi nakakatakot. Sa katunayan, mas naramdaman kong ligtas. Ang mga mukha ng aking mga kasamahan ay nagpakita ng kuryosidad. Nagtanong ang isa, "Talaga? Pagkatapos ng lahat, paliparan ba ito sa Pilipinas?" Nakita ko ang aking sarili noon sa tanong na iyon. Ang sarili na nagkamali ng paghuhusga sa katotohanan.
ang sarili na pinalitan ang mga tsismis ng karanasan. Mahina kong sinabi, hindi ito dahil sa Pilipinas, ito ay dahil sa kanilang serbisyo. Kailangan mong maranasan ang pagkakaiba upang maunawaan. Hindi ito maipaliwanag sa mga salita. Ang ilan ay tumango, ngunit ang iba ay nanatiling skeptikal. Ayos lang, darating ang araw na malalaman nila. Ang susunod kong itineraryo ng flight ay na-post, London, ang pamilyar na ruta. Sa briefing, sinabi ko sa mga nakababatang flight attendant, huwag magpanik kung may emergency. May mas maraming option kaysa sa iniisip ninyo. Nagtanong ang isang dalagita, anong mga opsyon? Sumagot ako, ang NAIA, Manila. Kung may problema sa ere sa ibabaw ng Amerika, huwag mag-atubiling. Isaalang-alang ang Manila. Handa sila. Nagtala ang mga dalagita. Habang pinagmamasdan ko sila, naisip ko na ganito magbabago ang mga bagay ng unti-unti. Isang tao sa bawat pagkakataon, isang karanasan sa bawat pagkakataon. Isang linggo pagkatapos, nagkaroon ng internal meeting sa airline upang talakayin ang mga emergency landing protocol. Dumalo ako. Maraming opinyon ang ipinakita. Pagbutihin ang pamamahala ng gasolina, pagbutihin ang mga sistema ng komunikasyon, palawakin ang listahan ng mga alternatibong paliparan. Nang turn ko na, iminungkahi kong isama ang NAIA bilang pinakamataas na prioridad para sa mga emergency landing sa buong Trans-Pacific na ruta at sa Amerika. At idagdag ang kaso ng medical system at operasyon ng paliparan ng Pilipinas sa programa ng edukasyon ng crew. Natahimik ang silid. Nagtanong ang isang ehekutibo, kailangan ba talaga? Hindi ba sapat ang kasalukuyang mga paliparan sa Europa at Amerika? Isinalaysay ko ang aking karanasan. Ang sabay-sabay na pamamahala ng 8 eroplano, ang 3 minutong agwat sa paglapag, ang agarang suportang medikal. Ipinaliwanag ko ito sa mga numero. Tumango ang ehekutibo, pag-aaralan namin. Sapat na iyon para sa akin. Ang isang pag-aaral ay simula pa lang. Bumalik ako sa bahay at binuksan ang drawer ng aking desk. Naroon ang litrato ng NAIA na kinuha ko sa pagbubukang liwayway, ang ilaw na hindi namamatay. Inilagay ko ito sa isang frame at ipinatong sa aking desk. Bawat umaga, pagpunta ko sa trabaho, titingnan ko ang litratong iyon at aalalahanin na ang isang paliparan ay hindi lang isang lugar kung saan lumalapag at umaalis ang mga eroplano. Ito ay isang espasyo kung saan ipinapakita ang paninindigan ng isang bansa. Ito ay isang lugar kung saan binibigyang buhay ang pilosopiya sa harap ng isang krisis. Lumipas ang isang buwan, nagkaroon ako ng pagkakataong magpresenta sa isang air safety forum sa Europa, nagbabahagi ng mga kaso ng emergency landing. Ipinresenta ko ang aking karanasan sa NAIA. Dumalo ang halos 100 tao na mga flight attendant at piloto mula sa iba't ibang bansa. Matapos ang presentasyon, walang tigil ang mga tanong. Talaga bang pinamahalaan ng 8 eroplano nang sabay-sabay ng walang kaguluhan? Bakit napakabilis ng medical staff? Sinagot ko ang bawat tanong at sa huli ay idinagdag ko. Kung darating ang susunod na krisis, muling hahanapin ng mundo ang Pilipinas. Nagpalakpakan. Hindi ko alam kung pagsang-ayon o pagkadismaya, ngunit hindi na mahalaga. Naitanim na ang binhi. Sa gabing iyon, sumilip ako sa bintana ng aking silid sa hotel. Ang gabi sa Paris, kumikinang ang Eiffel Tower. Isang magandang lungsod. Mahal ko ang lungsod na ito, ngunit ngayon alam ko na ang kagandahan at kahusayan ay magkaiba. Ang kasaysayan at ang sistema ay magkaiba. Kinuha ko ang aking telepono, hinanap ang website ng NAIA, ipinapakita ang impormasyon ng flight sa real time. Kahit ngayon, umaalis at lumalapag ang mga eroplano. Mukhang kakatapos lang ng bukang liwayway sa Maynila. Ngumiti ako. At ang totoo, alam ko ang isang bagay, kung may isa pang krisis, alam ko kung saan ako pupunta. Hindi ako mag-aalala dahil handa ang Pilipinas, palagi. Mula ng araw na iyon, nagbago ang aking pamantayan sa pagtingin sa isang paliparan. Nagbago ang aking pamantayan sa pagtatasa ng isang bansa. Naranasan ko ang isang gabi na mas mabigat kaysa sa aking 35 taon ng karera at naniniwala ako na darating ang araw na matututunan ng buong mundo ang pamantayang ito. Paano hindi ituring ang isang krisis bilang isang espesyal na kaganapan? Ano ang isang handang sistema? Ano ang kaligtasan na binigyang buhay sa kultura? Ipinakita sa akin ng Pilipinas ito at darating ang araw na ito para sa mundo. Mga kaibigan, nagtatapos na ang ating kwento ngayon.
Sa pamamagitan ng kwento ni Lina, ang Taiwanese flight attendant, nakita natin ang ibang mukha ng Pilipinas na hindi natin alam. Ang NAIA ay hindi lang infrastruktura, ito ay ang mismong pilosopiya ng bansa kung paano harapin ang isang krisis. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, suportahan kami ng like at mag-subscribe. I-activate ang mga notification. Ang inyong interes ang magbibigay sa amin ng lakas upang makalikha ng mas mahusay na mga kwento. Maghintay para sa susunod. Patuloy naming ikukwento kung paano ginulat ng tunay na Pilipinas ang mundo. Sa gabing iyon, hindi kami lumapag sa isang paliparan, lumapag kami sa antas ng serbisyo na ipinapakita ng isang bansa. Isang gabi na nagturo sa akin kung gaano kahina ang peking tiwala na pinagbasehan ng aking 10 taon ng karanasan. Ngayon, tatapusin ko ang kwentong itinuro sa akin ng gabing iyon ng tahimik ngunit mas malakas kaysa sa anumang bagay. Ang huling option, iyon ang naisip ko, ngunit ang narinig ko mula sa lugar na iyon ay isang hindi kapani-paniwalang kalmadong boses. Handa na kami. Gaano karaming determinasyon, pagmamalaki, at walang katapusang pagsisikap ng isang mamamayan ang nakapaloob sa simpleng pahayag na iyon. Ang bukang liwayway na nakita ko mula sa viewpoint ay tuluyang nagpawi ng aking mga paghuhusga. Ang halo ng kahihiyan at respeto na naramdaman ko ay hindi ko malilimutan sa aking buhay. Ang recovery facility na pinuntahan namin, ang mainit na sahig, ang masarap na salabat, at ang oras na walang sinuman ang humingi ng anuman. Ang sandaling tinanggal ko ang uniforme ay parang natanggal ang baluti ng isang flight attendant. Doon, pinayagan kaming magpahinga bilang mga tao. Ang unang dapat ialok sa isang tao na nasa krisis ay hindi mga patakaran o pamamaraan, kundi isang mainit na lugar at isang nakakaginhawang inumin. Ang simpleng, ngunit mahalagang kabaitan na iyon ang nagpaiyak sa akin. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pagsigaw o pagpapakita ng isang espesyal na bagay. Nakasalalay ito sa katahimikan. Ang sistema ay gumagana tulad ng dati. Ang mga tao ay nagtutulungan tulad ng dati, pinoprotektahan ang kaligtasan tulad ng dati. Ang NAIA sa gabing iyon ay nagpakita ng tahimik na lakas na iyon. Hindi ituring ang krisis bilang isang espesyal na kaganapan, kundi simpleng gawin ang dapat gawin ng tahimik, ngunit perpekto. Ito ay isang kultura na lampas sa manual. Ngayon, malinaw kong naririnig ang boses sa radyo. Dito Manila, handa na kami para sa inyong paglapag. Magpatuloy. Ang simpleng pahayag na iyon ay hindi lamang isang pahintulot para lumapag. Ito ang pinakamapagkakatiwalaang kamay ng kaligtasan na inabot ng isang bansa. Hindi na kailangang sabihin pa. Pagkatapos ng araw na iyon, ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport ay isinulat sa emergency landing protocol ng aming airline na may pinakamataas na prioridad. Para sa inyong lahat na nakakapanood ng kwentong ito, marahil ang ating pang-araw-araw na buhay ay protektado rin ng suportang panlipunan sa mga hindi nakikitang lugar, nagpapainit ng runway para sa atin. Huwag baliwalain ang isang mahalagang bagay dahil sa mababaw na impormasyon o lumang paniniwala. Ang gabing iyon ang nagturo sa akin na ang tunay na dapat pagtiwalaan ay nakasalalay sa tahimik na trabaho. Sa aking desk ngayon ay may litrato ng NAIA sa bukang liwayway. Ito ay isang ilaw na hindi namamatay, isang parola na gumagabay sa akin sa tuwing naliligaw ako, at alam kong kung may isa pang krisis sa mundo, handa ang bansang iyon, tahimik at ligtas sa isang lugar na hindi natin alam. Ang kwento ngayon ay nagtatapos dito. Kung umantig ang inyong mga puso sa kwentong ito, ang isang like, isang komento, at isang subscription ang imbitasyon para sa susunod na kwento.